Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong lalabas na energy dito. Pwedeng energy mo to or pwedeng sa person mo. And be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective. Anong energy mo? Or energy ng person nyo? Okay, vice versa na lang kung kaninong energy to, kayong nakakalam kung energy nyo ba ito. Give me the message. Give me the message. Kaninong energy to? Meron dito na 7 of Wands, the Moon, the Nine of Swords, reverse, Knight of Swords. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay. Give me the message. Kaninong energy to? Page of Swords. Give me the message. Feel ko sa inyo, no? Yung iba sa inyo proud sa kanilang sarili kasi nalampasan nila yung mga pagsubok na nararanasan nila. Then, yung iba naman, nakakaramdam ng kagipitan, okay? Meron ditong 8 of Cups, reverse, and 2 of Wands, reverse. Okay, nafe-feel ko yung iba sa inyo magta-travel or may travel na. Kung saan nag-iintay ka na lang before, ngayon meron na ditong process na ginagawa na malapit nang makaalis. Ito lang yung nararamdaman ko. Parang tapos na, Parang tapos na yung yung pag-search mo, yung pag-a-apply mo, okay? Or sabihin na tapos na yung mga visa, tapos na yung mga requirements na kung saan meron ditong pag-alis, okay? Ito yung nafe-feel ko dito sa 8 of Cups and 2 of Wands. Meron ditong person na Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, and Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Nafe-feel ko din dito, no? May pag-alis dito. Kumbaga, tapos na yung pagsa-search mo or tapos na yung paghihintay mo. Yung papeles mo on process na. Kumbaga, naghihintay ka before, ngayon may pag-alis na, may action na dito, may pagkilos, okay? Then, nakikita ko dito, no? Talagang may travel, may pag-alis. Kung saan handa ka ng i-vision yung mga pangarap mo. Then, napipil ko dito sa pag-alis mo, no? Nakalista na lahat yung mga plano mong gagawin. Sa perang sasahudin mo, kumbaga, mayroon ka ng pinaglalaanan doon. Yung pag-alis mo dito, nakikitaan ko dito na matagal mo na tong pangarap, okay? Na kung saan, ginagabayan ka naman dito sa tamang direction patungo dito sa pangarap mong ito. Kasi nakikitaan ko dito na hindi ka kasi nawawalan ng pag-asa. Marami kang pangarap, marami kang gustong marating, at yun yung priority mo. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Then dito, no, sa 7 of Wands and the Moon, yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito, kumbaga, nilalagyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na may gusto ka ditong alisan or meron kang mga problema na gustong alisan dito. Na kung saan, feeling mo dito, nakakulong ka sa sitwasyon o nakakulong ka sa mga problemang tinatahak mo na gustong-gusto mo na tong alisan. Pero ganun pa man yung iba sa inyo nafe-feel ko dito, meron ditong binubuli or sabihin ng sinasaktan, pero ganun pa man, gusto mo nang alisan tong ganitong pakiramdam. Then nafe-feel ko din dito, meron kang tapang at lakas na loob. Alam mo yung pagmamahal, yung tipong minamahal mo na yung sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko din dito. Kasi hindi ka nawawalan ng pag-asa. Tapos na yung mga toxic na nangyari sa buhay mo. Kumbaga, naging aral to sa'yo at na pinapalaya mo na yung sarili mo sa ganung sitwasyon. Maybe nagkaroon ka dito ng transformation, okay? Ito lang nafe-feel ko dito. Meron ditong transformation na nagaganap sa buhay mo na kung saan na-stuck man before, ayaw mo na ng ganitong sitwasyon.
pilit-pilit mong inaalisan na to. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito na merong ditong tao. Meron tao ditong nakatingin sa'yo or sabihin na, minsan nakatingin na yung sinusubaybayan ka or sabihin natin iniisto ka kung anong ganap sa buhay mo. Kasi nakikita ko dito, meron ditong babae. Kung ikaw man isang lalaki, no, dahil lumalabas ditong energy lamang binabasa natin. Maybe, kung ikaw man lalaki or babae, nafe-feel ko dito na itong tao na ito, meron ditong tao na inaalam kung anong nangyayari or nagaganap sa buhay mo, okay? Ito yung nafe-feel ko, or pwede rin sabihin na ikaw meron kang tinutuklas dito sa tao nito kasi meron ka ditong tao na gusto, vice versa na lang ha, kung ikaw yung nag-i-spy or ikaw yung ini-spyan dito kasi ito lang nafe-feel ko. Kasi itong tao nito, no, may malalim pa ring emotion sa'yo. Kumbaga yung emotion niya nakatago, nakalihim, maybe meron dito nagkakaroon ng crush or sabihin natin secret admirer sa'yo na kung saan, no, may lihim tong nararamdaman sa'yo. Naghihintay lang to ng tamang panahon, pero ganun pa man, mararamdaman mo to kung sino to, okay? Yun madalas nakatingin sa'yo. Then dito, no, sa Nine of Swords reverse, nafe-feel ko dito na dinededma mo na yung mga masasakit na karanasan mo. Kumbaga, naka-moving on ka na or sabihin natin, nag-healing ka dito. Ito lang nafe-feel ko, may healing. Kumbaga, ikaw yung tipo na binabago mo na yung routine mo, andun ka na sa sarili mo, sa kalusugan mo, yun ang inuuna mo. Then, nakikitaan ko rin dito, marami man sa yung umiintriga or sabihin natin na ikaw yung tipo ng tao na intrigahin or maraming nakasubaybay sa yung mga mata. Hindi mo na to pinagtutuunan ng pansin. Kumbaga, nararamdaman ko dito na deadma ka na lang, okay? Hindi mo pinagpapatuloy-patulan yung mga chismis na ikinakalat sa'yo. Ito na yung nafe-feel ko kasi yung nakikitaan ko dito, maraming mata nakatingin or na maraming mata nakasubaybay sa'yo. Pero ganun pa man, ano, deadma ka na lang dito, okay? Kilala mo din naman kung sino itong mga nagbibigay ng hindi magandang balita about sa'yo, pero ganun pa man, ano, deadma mo na lang to. Ito na nararamdaman ko. Kasi mas importante sa'yo ay yung mental health mo, yung physical mo, at yung emotion mo. Kaya kahit ramdam mo sa mga tao na may something na hindi maganda sinasabi sa'yo, dinededma mo na lang to. Kasi nandun ka na sa nililimitasyon mo na or nagkakaroon ka na dito ng boundary para sa iyong sarili. At yun ang maganda kasi natutulungan mo yung sarili mo na boundaryhan ito, okay? Hindi mo siya sinasakop, yung mga masasamang paratang nila. Ito na yung nafe-feel ko. The Nine of Pentacles, Virgo, Capricorn, and Taurus. Meron ditong nahihirapan sa sitwasyon or pwede rin sabihin na nahihirapan ka sa mga ginagawa mo kasi nawawalan pa ito minsan nawawalan na, wala pa tong magandang resulta. Ito yung nafe-feel ko. Then nakikita ko rin dito, no, na yung iba sa inyo nagigipit or sabihin natin gipit sa sitwasyon. Kumbaga yung kita mo dito medyo kulang pa, hindi pa masasabing stable or pwede rin sabihin na meron kang person na hindi nagbibigay sa'yo ng sustento, okay? Na kung saan nahihirapan ka sa sitwasyon, okay? Ito lang nafe-feel ko. Gusto mo magbigay ng mensahe dito para humingi ng sustento, pero yung tipong nagpi-50-50 kayang, bahala. Meron ka ditong yung kumbaga ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong humingi, hindi ka pala hingi, or sabihin natin ayaw mong umasa, lalo na sa taong ito. Kasi kilala mo yung person mo dito eh. Ito yung nafe-feel ko. Kumbaga yung tipo na kinakaya mo lahat yung obligasyon kahit nag-iisa ka. Wag mo lang makontak yung person mo. Kasi ayaw mo makita, ayaw mo makausap yung person mo hanggat maaari talagang binura mo na siya sa iyong kaisipan. Okay? Ito yung nafe-feel ko dito. Then dito sa Page of Swords, the Pride, yung iba sa inyo nagkakaroon dito ng maraming kaalaman, maraming natutunan sa mga experience na nagaganap sa kanyang buhay, pasensya na. Nautala naman ako. Marami ka na ditong kaalaman na nangyayari sa iyong buhay. Kumbaga, tapos na yung mga masasakit na naranasan nyo. Ito na nafe-feel ko dito yung iba sa inyo, kung hindi halos lahat. Meron ka ditong hinihiling or pwede rin sabihin, meron ka ditong na-achieve na kung saan, kung bakit ka nakatayo ng ganito. Meron ka ditong nakuha or sabihin natin proud ka sa sarili mo kasi nalampasan mo to. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong paglago na
nangyayari sa'yo, lumalago ka, nagiging kang masaya. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra, okay? Yung tipo na masaya ka kung anong meron ka, mga wish mo, unti-unti mo nang natutupad, yung mga kahilingan, talagang lumalapit sa iyo. Kumbaga, kada wish mo talagang ipinagkakalob sa iyo at natutuwa ka para sa mga nangyayari sa sarili mo kasi yung tipong proud na proud ka at masaya ka kung anong meron ka. Ito lang nakikita ko dito sa Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga, nakikita ko dito na tapos na. Kung makikita mo ditong kulimlim, ito yung past mo eh. Ang dami mong past na masasakit or ang dami mong past na maraming hadlang or nausan before gusto mo na mag-give up. Pero ngayon, proud ka sa sarili mo kasi hindi ka nag-give up. Kumbaga, talagang natutuwa ka sa nagaganap kasi ang laki na ng pagbabago, ang dami mo nang natututunan, ang dami mo natutuklasan. Kumbaga, yung growth ay nagpapatuloy na sa'yo. Kumbaga before, hindi siya na-stuck siya. Pero ngayon, yung growth mo, ang dami mong natututunan, ang dami mong nagagawa para sa sarili mo. Okay, ito na yung nafe-feel ko at yun ang maganda kasi dahil sa mga kaalaman mo, dito ka lumalago. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Open ko tong Chakra Oracle card. Wisdom card. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Kung kanino man tong energy, okay, piliin nyo na lamang kung alin part kayo dito. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Oh, tumalsik to. Joy. O, diba? Kasi meron ditong tao na proud siya sa kanyang sarili kasi nalampasan niya yung pagsubok niya. Lahat ng kanyang wish, nangyayari na kasi tapos na siya sa kulimlim ng buhay niya. Okay? Andito na siya sa gitna. Oh, kung makikita mo. Punong-puno ka ng pag-asa at hawak mo yung tagumpay na meron ka. Ngayon, nagsasaya ka, okay? Masaya ka, na-attract mo, madali mong ma-attract yung mga positibong bagay na hinihiling mo kasi andito ka sa positibo. Yung positive energy, ito yung naghihikayat ng abundance para sa'yo, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ditong victim. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo na biktima or sabihin natin na may panlilang na naganap sa'yo. Okay? Hindi halos lahat, Kasi nakikita ko dito sa 7 of Wands, maybe nahirapan ka, na-stuck ka sa sitwasyon. Kaya, feeling victim ka or sabihin natin na biktima ka ng person mo. Okay? May panlilang siyang ginawa. Akala mo inosente or maganda yung hangarin niya. Yung pala huwad lamang. Okay? Pero ganun pa man, tingnan pa natin kung ano yung energy pa. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ditong impasse. Kumbaga, nararamdaman ko dito na handa ka na akapin ng panibagong simula. Na kung saan meron ditong emotion. Inalisan mo na yung mga bagay na hindi maganda. Pero ngayon, wini-welcome mo na yung pagbabago. Tingnan pa natin. Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ditong expansion. So, nakikitaan ko dito may travel talaga. Yung kanina yung sinabi ko kaninang may travel, nakikitaan ko dito, ginagabayan ka, sinusunod mo yung intuition mo, then nafe-feel ko dito na may paglago, may protection, okay? Then yung iba sa inyo, nakikitaan ko may magbubuntis. Hindi halos lahat ha. Ito lang nafe-feel ko kung nahiling ka ng magkaroon ka ng anak, meron ditong pagbubuntis. Give me more information. You're a good mother, good father, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ka ditong vanity. Then yung iba sa inyo, nag-explore o sabihin natin na gusto mo mag-experience ng panibago, gusto mo magkaroon ng panibagong kaalaman or panibagong pakikipagkaibigan sa iba, okay? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito ng babala na kilalanin mo maigi yung mga pakikisamahan mo or yung mga kaibigan na masasabi mong kaibigan, okay? Kung hindi ka ba maipapahamak nito, kumbaga, sinasabihan ka dito na piliin mo yung kaibigan na mapapabuti ka, hindi yung sa mapapasama ka, okay? Kasi nafe-feel ko dito, meron ditong may pagka
pwede rin sabihin na meron kang kaibigan na huwad, may pagka-social climber na kung saan utakan ka lamang. Pero ganun pa man babala lang din nito na mag-ingat sa taong makikilala mo na kakaibiganin ka kasi kaya siguro lumabas tong victim. So, ingat din ha, okay? Tingnan pa natin. Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron ka dito na workaholic. Yung iba sa inyo nagpo-focus sa kanilang mga trabaho. Yung tipo na nakatuon siya sa kanyang trabaho, mas priority niya yung kanyang trabaho. Na kung saan ito yung nagbibigay sa iyo ng alam mo yun, wala ka na minsang oras sa sarili mo kasi nafe-feel ko dito yung iba sa inyo napaka-workaholic. Yung tipo na para malimutan lahat ng problema, tinutuon na lang ang kanyang sarili sa pagtatrabaho, okay? Maybe meron ka ditong gustong mangyari or meron ka ditong wini-wish na bahay o mga sakyan or depende sa kung ano man yung material na bagay na gusto mo kasi meron ka ditong vini-vision meron ka ditong gustong makamit na kung saan gusto mo tong ma-attract para sa'yo. Okay, tingnan pa natin last. Give me more information. Meron ditong enlightenment. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo nagkaroon dito ng kaliwanagan. Kumbaga, ginagabayan ka in tamang direksyon. Napaka-pure ng mga, yun may pagka-pure ka. Sabi natin, pure yung puso mo, may pagka-inosente, na kung saan dahil sa pagiging mong pure, madali ka ditong madaya, maloko, pero ganun pa man sa pagiging mong malinis, hindi mo tinitingnan yun ng masamang pangyayari sa buhay mo, kundi yun ay parang experience na kung saan nag-growth ka paunti-unti para rito. Okay, nakikita ko dito ng kaliwanagan or naunawaan mo na yung sitwasyon, nagkakaroon ka dito ng realization, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ito na yung nararamdaman ko. Kasi nakikita ko dito na malawak yung pangunawa mo. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Ayan po, hanggang dito na lamang. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.